Hindi sa Pilipinas si Digong pansamantalang i-release. Oo. O, ito unahin natin ito mga kababayan. Itong isang post ng GMA News, no? Ito po ay nakasaad dito, mga kababayan, na si Digong ay may interim release. Ayan, sure po ba yan, Sir Kent? Hindi ko po alam, ma'am, kung totoong saang bansa ito. O, ito po, Ayan, GMA News po yan. No? Pinost ng GMA News at nakasaad po dyan, mga kababayan, Duterte 6 interim release to undisclosed country. So, nag-apply ng interim release sa hindi pinangalanang bansa. Ngayon, eto na, saang bansa ito itatapon. Actually, mga kababayan, maraming pumasok sa aking isipan at marami din akong haka-haka na inisip ko talaga. Ganun pala. So, mga kababayan, alam po natin na si Digong na siya ay presidente, siya po ay mga napupuntahang bansa lamang ay limitado. No? Limitado po ang mga bansang napupuntahan ni Digong. Ang bansa po na kanyang pwedeng puntahan ay Russia, China, Israel, at actually Europe, blacklisted siya sa Europe at Amerika. So, 3 bansa lang ang mabilis nating iisipin kung saan siya mag-interim release. China, Russia, Israel. Ngayon, mga kababayan, para sa akin, no, ang kanyang abogado kasi si Nicholas Kaufman. Si Nicholas Kaufman ay isa pong Israeli lawyer. So, may possibility na si Digong pwedeng mag-seek ng interim release sa Israel. Kasi bakit? Magkaibigan po sila ni Netanyahu. No? Hindi man pinangalanan ng kampo ni Digong kung saang bansa siya mag-seek ng tawag dito, interim release. Belgium, malapit daw. Di natin alam, Ma'am Miss Agnes. No, ang sa akin lang, 3 lang po ang dapat pag-iisipan dyan. Russia, China, Israel. Kasi nga, limitado ang bansa na si Digong ay pwedeng pumunta kasi nga, persona non grata siya or blacklisted siya sa ibang bansa. Limitado lang. Noong siya ay presidente, kaya pinagmumura ba naman niya? Amerika, hindi siya pwede. No? At kahit sa basta, yang 3 bansa lang. Kung halimbawa, iisipin natin mga kababayan, pwede siya sa Israel kasi ang abogadong kinuha niya na si Nicholas Kaufman ay isang Israeli lawyer. So, pwede siya. At pareho sila ng kaso ni Netanyahu. Sila din ay hinahanap, si Digong at si Netanyahu na Prime Minister ng Israel ay isa din sa wanted ng ICC. Di ba? Pwede siya sa Israel. Ngayon, pero hindi yata member ang Israel sa ICC. Ang sabi, dapat ang country ay member ng ICC. Example lang po yun, ma'am. Israel, kasi Israeli si Nicholas. Pangalawa, Russia. Kasi ang Russia, isa yan sa kaibigan ni Digong, si Vladimir Putin. Kung naalala ninyo, noong presidente pa si Digong, pumunta ng Russia at nagsiginira ang Marawi. Di ba? So ngayon, mga kababayan, bukod sa ginira ang Marawi, umuwi agad, kaibigan ni Digong yon. Or, ang pangatlo nating pag-iisipan, China. China, kasi yan po ang pinaka-kaibigan talaga ni Digong. Yun po talaga. Russia, Israel, China. So ngayon, kung yung 3 bansa na yan, kung hindi miyembro ng ICC, hindi siya pwedeng pumasok dyan. Kasi ayon, di ba, sa saligang batas ng ICC, kailangan member state ng ICC yung bansa na yon. Russia, China, Israel, di ko sure kung yung 3 bansa na yan ay hindi member ng ICC, hindi siya pwedeng i-release doon. Ngayon, kung wala tayong ibang pag-iisipan, baka sa Mars. Sasakay siya sa spaceship ni Elon Musk at pupunta ng Mars. Di ba? Baka sa Mars nga ba? Baka sa Mars nga. Baka sasakay siya sa spaceship ni Elon Musk, baka doon siya lilipad. Sa Mars. Wag ka na umuwi. Diba? Wala nang balikan. Biruin ninyo mga kababayan. 3 taon, 5 taon bago mo marating ang Mars. Mamamatay siya sa spaceship. Uuwi siyang bangkay na naman. Putang ina.
Ito lang ang pinakamasaklap mga kababayan, maka-interim release ka nga, hindi ka naman makauwi sa Pilipinas, iyak DDS. Yeah? Wala kaming pakialam kung maka-interim release siya. Ang tanong, makauwi ba siyang Pilipinas? Hindi pa rin. So ito mga kababayan, ipagpatuloy natin. Ito na, ang balita, bukod kay Digong. Ito na, pakinggan natin. May ads lang po ha, mga kababayan. So ito na. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang interim release o pansamantalang paglaya at paglipat ng dating Pangulo sa isang hindi pinangalanang bansa. Sa isang dokumento na makikita sa ICC website, nakasaad doon na may isang bansa na nagpahayag ng kahandaang tumanggap kay dating Pangulong Duterte habang siya ay pansamantalang nakalaya. Nakasaad pa sa petisyon na nakahanda ang naturang bansa na ipatupad ang mga kondisyon na maaaring itakda ng ICC. Iginit din ng kampo ni Duterte na hindi siya kwalipikado para sa karagdagang pre-trial detention dahil wala siyang kakayahan na tumakas o makasagabal sa investigasyon. Dahil dito, hiniling ng kanyang legal team na agad siyang palayain sa ilalim ng mga kondisyong itatakda ng pre-trial chamber. Naka-redacted po mga kababayan kung anong bansa si Digong papakawalan. Naka-redacted, hindi sinabi. Ngayon mga kababayan, si Digong ay makapansamantalang i-release sa bansa na kung saan miyembro ng ICC. So ngayon kung hindi miyembro ng ICC, hindi siya pwedeng ilipad doon. Diba? Sure ba yan na hindi siya babalik ng bansa? Hindi natin sigurado na hindi gagawa ng panghihiganti na yung ugali ng mga Duterte ang ganyang gawain, sabi ni Cha Espiritu. Makalaya na si Digong. Makalaya nga daw, ma'am. Pero hindi pa po inaprubahan ng ICC. Baka, basura na naman to. Sakit na naman to sa dibdib ng mga, Actually, mga kababayan, hindi po pwede. Kung ako lawyer at biktima ng mga pinatay ni Digong, mga kababayan, ako tanungin, hindi ako papayag. Bakit? Yan lang po yung tinatawag nating nakakulong pero malaya ka sa ibang bansa. Diba? Walang pinagkaiba sa pag-seek ng asylum. Walang pinagkaiba kay Harry Roque kung mangyari man yan. Antayin po natin ang desisyon ng ICC. Antayin natin kung ano din ang reaksyon ng mga abogado nitong biktima ni Digong. So ngayon mga kababayan, speaking of reaksyon ng mga abogado ng biktima ni Digong, ito pa mga kababayan. Sunod, ito pang isa. Ito pa. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang interim release o pansamantalang paglaya at paglipat ng dating Pangulo sa hindi pinangalanang bansa. Sa isang dokumento na makikita sa ICC website, nakasaad doon na may isang bansa na nagpahayag ng kahandaang tumanggap kay dating Pangulong Duterte habang siya ay pansamantalang nakalaya. Nakasaad pa sa petisyon na nakahanda ang naturang bansa na ipatupad ang mga kondisyon na maaaring itakda ng ICC. Iginit din ng kampo ni Duterte na hindi siya kwalipikado para sa karagdagang pre-trial detention dahil wala siyang kakayahan na tumakas o makasagabal sa investigasyon. Dahil dito, hiniling ng kanyang legal team na agad siyang palayain sa ilalim ng kondisyon na itinatakda ng pre-trial chamber. So yun po yun mga kababayan. Meron daw bansa na handang tumanggap kay Digong. Ang tanong, makauwi bang Pilipinas? Hindi pa rin. Baka doon siya sa sementeryo sa Germany, mga kababayan. Kasi yung biktima ng Holocaust, yung binisita dati ni Vice President Leni Robredo. Baka doon, sa Holocaust Cemetery. Yung mga biktima ng Holocaust. Actually, mga kababayan, pakinggan natin yung reaksyon ng kampo ni mga kababayan. Kampo nitong biktima, kay Nicole Milares. Pakinggan natin yung reaksyon nitong mga lawyer, sa sinasabing paglaya nga daw ni Digong, kung anong reaksyon. Ito. Antayin lang po natin kung sakali daw. Slammed the move
Ito. Lawyers of drug war victims oppose a bid of former President Rodrigo Duterte for an interim release from his detention at the International Criminal Court. Our top story in this report. Former President Rodrigo Duterte formally asks the International Criminal Court for an interim release to an undisclosed country. Ma'am Arlene, In the hello po. request sent by Duterte's defense team to the ICC, a specific government, which was undisclosed and redacted in the document, has expressed its advance and principled agreement to receive Duterte. Redacted and proposed and released and agrees. Hindi ko maintindihan ha, pero intindihin nyo na lang. As lawyers add, he is not a flight risk, and the request will not hamper ICC proceedings. They also claim the prosecution is not opposing their client's interim release. But an ICC counsel to the families of the Duterte drug war victims slammed the move of Duterte's defense team. We will assert, as counsel of the victims, as lawyer of the victims, we will oppose that in the ICC because we believe it violates the rules of the ICC for interim release as provided under Article 58 of May nagsabi, James Iloilo, wag mong lokohin mga follower mo. Tanga. Ako? Niloloko ko, follower ko? Mga DDS, ang sabihan mo na wag silang magpaloko kay Duterte. Bakit? Sa tingin nyo, makalaya pa yan? James Iloilo, ito masabi ko sa'yo. Wag mo akong sabihan na niloko ko ang mga follower ko. Bakit? Ang mga follower ko edukado, hindi tanga, hindi bobo o tuto nga tulad mo. Diba? Lintian kang dipuga ka, butigon ka, bilatibay. Diba? Ilonggo ka. Tang ina mo. Yan lang, mga kababayan. Ma'am Ebelinda Cauli, maraming salamat po. Ako daw, lulukohin ko follower ko. Kung niloko ko yung mga follower ko, di sana, hindi sila nagtagal sa akin. Si Digong, ilang beses sinabing makalaya, ilang beses mag-interim release, pangatlo na naman to. Yung red sa bahay niya sa Davao, pangatlo din. May nangyari, wala, kaya unti-unting nawawala yung mga supporter niyang tanga. Una, nire-read ang bahay, walang read na naganap. Pangalawa, makauwi sa birthday, walang nangyari. Pumunta na si Amy at si Sarah sa dahig, umuwi, nga pa rin, walang nangyari. Tapos may interim release na naman na bansa na hindi sinabi. Ano na naman sunod dito? Babasura na naman to ng ICC, nga pa rin. Kung ikaw isang supporter ni Digong na tinawag nilang DDS, manatili ka pa ba? Di poga na lintian baga? Bilatibay na linti ang mga diponggol, mga botegon, bagay ito mga Duterte ba? Mga sinungaling, mga bakakon. Meron pang asawa niya, yung common law wife. Marami! Salamat talaga! Gumaganon pa. Walang makakapigil kahit sinong bangag. Putang ina. May nangyari ba? Nga. Nangyari? Ni minsan ba sinabi ni Amy na uwi nila? Ni minsan ba sinabi ng abogado ni Digong nakalaya ba? Hindi. Ngayon sasabihin ninyo sa akin, ako niloloko ko ang mga supporter ko. Lo ninyo. Lukuhin yung sarili ninyo. Continue. statute. The Article 58 says that the person must be arrested if it is to ensure the person's appearance at trial and to ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation or the court proceedings. President Duterte has threatened, attack, the court, attack the victims, the lawyers of the victims, and his supporters, especially after his arrest, attack the witnesses and victims and their lawyers. When he is released, surely these attacks will escalate. Meanwhile, Palace Press Officer Claire Castro says the words of Duterte's defense team seemingly suggests that the former president committed crimes. Una-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the counsel
admitted that the president, the former president, had committed such crimes? Just a question. Oh, anong sabi ni Attorney Claire? Inamin mismo. Di ba? Inamin mismo ng kampo ni Digong na may commit na crime. Tapos sabihin nyo, makalaya. Ito mga kababayan ha, according kay Attorney Colmenares, Nery Colmenares, na once na nakilanlan si Digong at nandun sa kustodiya ng ICC, hindi na makakalaya yan hanggat hindi maumpisahan itong first trial niya sa September. So manatili si Digong. Basura na naman ito, mga kababayan. Wala na naman mangyari. Oto at tanga na naman ang mga DDS nito. Wala mangyari dito. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Eto, paasahin na naman nila. Nakalimutan niyo nakaraan, sabi ni Nicholas Kopman, walang ibang makapagpauwi kay Digong kundi ang presidente na nakaupo sa Manila na sa kanyang palasyo na naghatid sa kanya dito sa Dahig. Siya lang ang bukod tanging makapagbalik sa Pilipinas. Kung hindi luluhod si Sara sa harapan ni PBBM, hindi makauwi si Digong. At huwag kayong umasa kay Amy na makausap niya si PBBM. Bakit? Hindi nag-uusap yan. Hanggat buhay si Lisa, walang kapal ng mukha si Aiming humarap sa Malacanang hanggat nandyan si Lisa. Takot si Aimee kay Lisa. Yun lang ang katotohanan. Hanggat si Lisa buhay, hanggat si Lisa kasama ni Marcos Jr., hindi makalapit-lapit si Aimee. Bakit? Takot si Aimee kay Lisa. Yun lang. Sabi nga ni Aimee, if my mother is maldita, Lisa is worse than my mother. Di ba? Alam nyo na. Hindi pa ba? Ba't ganyan? Ba't ganyan? Hanggat buhay si Lisa Araneta Marcos, hindi makalapit si Aimee dyan. Kaya huwag kayong umasa sa sinabi ni Sara. Si Aimee lang ang makakapagsabi kay PBBM sa kanyang kapatid na pauwiin ang tatay ko. Kasi si PBBM ang nagpadala sa Kadahig. Sabi niya doon, sa Malaysia yan, nung nakaraang gabi. Ang tanong, hanggat buhay si Lisa, makalapit kaya si Aimee? Loso. Yun lang. So, mga kababayan, lipat tayo. Dito tayo